So ito lang yung aking concern kasi talagang nasad ako lately nung taga Davao ako. I was born there and I've been 18 years dito sa Chicago and ang sakit-sakit na sa feeling ko kasi lumaki ako sa simbahan ng KOJC. Okay? Wow. Diyan ako lumaki, diyan ako namulat, diyan ako na ano tawag nito, yung pinalaki ni pastor kami diyan na mga bata pa kami kung paano maging mabuti. So umalis ako sa Davao, 30 years old ako, nandito na ako for 48 years old na ako. At ang saya-saya ko nung si Tatay Digong dahil sabi ko umuwi lang ako sa Philippines pag si Tatay Digong, so umuwi ako ng 2016. Ang sarap-sarap ng feeling, parang proud na proud kasi dala ko yung asawa ko, talagang na-appreciate niya din yung pamamalakad ni Tatay Digong. Syempre kilala ko si Tatay Digong, I was born there. So I was in college, nakikita lang namin siya sa kahit saan. Kasi nga, very sila Tatay Digong. So, sobrang sad ko dahil dun sa nangyari sa Davao. Kasi napuntahan ko lahat ng ni Pastor. So, ito lang ang aking concern na ang linis-linis ng Davao, ang tahimik ng Davao, ginulo nila. You know, yung bang, ang sakit-sakit lang ng feeling na dapat sana hindi tayo ganyan na yung nakikita ko mga video ngayon and lahat ng mga news na ko dahil sa'yo, dahil kinukuha ko lahat ng information at saka pinapagalitan ako ng mga kasama ko dahil lagi daw ako nanonood ng mga vlog mo. Sabi ko, to each own, you know. Concern ako sa Davao, concern ako sa Philippines. Kahit nandito na ako matagal, my life, my family is there in Davao. So, talagang yun lang po ang aking isi-share na sobrang sakit ng sakit lang talaga na makikita yung nangyayari sa Davao, sa Tamayong, sa Prayer Mountain, na wala namang silang ginagawa. Lumaki po ako dyan sa simbahan, kaya alam ko, choir member po ako dyan. Kaya, Pinay in Chicago, yung sinasabi mo na lumaki ka sa simbahan, dito sa compound yun, yung itong sinugod ngayon, yung KOJC compound. Yes. Kasi halos buong araw kami dyan. Kasi lagi kaming may mga youth camp. Lagi kaming, very participative kami kahit may klase kami, high school pa ako. Lagi na nagkakaroling kami sa Manila. Kaya ang organization ni Pastor talaga nagbi-build up sa amin ng mga, kahit lumayo na kami sa Davao, nasa Chicago na ako. Pero yung heart ko at saka yung pagkakaalam ko na lumaki, dalang-dala ko dahil din kasi ako lumaki, hindi kami masasamang tao. Kahit hindi na ako, malayo ako sa pamilya, but everyday we talk and ito lang yung nangyari. Kaya uyak na ako ng iyak dahil nga dun sa nangyayari na nakikita ko. Kasi kilala ko ang mga tao dyan. You know, kilala ko ang mga bata dyan. Yung mga kapatid ko dyan lumaki. So, talagang ang hirap tingnan, Joey. Ang hirap tingnan na ganyan yung nangyayari sa Davao. Kaya, ang laki-laki ng pasalamat ko sa inyo, kayo Joey, kayo Nina, nakikinig ako kay Maharlika, kay Sas, kasi you guys are very intelligent. You know, very intelligent, mababa, malaki yung pag-uunawa nyo. You're very, yung hindi kayo, yung utak nyo in one area lang, talagang broad-minded kayo. Kaya I'm so happy talaga na nandyan kayo. So, yun lang po.